biglang may nakitang bulalakaw shooting star, ang babae, at itinuro ito habang masayang sumisigaw. Habang nagdarasal ang babae, nagmonolog ang lalaki si Kanata at sinabing mahal niya ang kanyang childhood friend na si Marika Chitose na sikat sa kanilang mga kaklase. Umiyak at nagwala si Kanata dahil kabaligtaran naman siya. Hindi siya sikat at walang pumapansin sa kanya. Pakiramdam niya ay wala siyang pag-asa kahit magtapat pa siya ng nararamdaman. Humiling siya sa bulalakaw na sana, katulad sa mga dating sim na laro, ay makita niya ang eksaktong nararamdaman. Lumapit muli si Marika at nag-akapikit si Kanata. Taimtim pa rin siyang humihiling na sana'y makita niya ang affection level ni Marika para sa kanya. Kinabukasan sa paaralan, pumasok si Kanata sa classroom. Isang kaklasing babae ang bumati sa kanya ng magandang umaga. Biglang may kislap na parang mahika at laking gulat ni Kanata nang may biglang lumitaw na tila mga thermometer tubes o meters na may mga puso. Napansin niya na lahat ng mga babae sa silid-aralan ay may kanya-kanyang meter sa gilid, habang ang mga lalaki naman ay wala nito. Realisasyon niya na natupad ang kanyang hiling. Nilapitan siya ng kaklasing si Mikasa. Nakita ni Kanata na ang meter nito ay nasa kalahati lang, na nangangahulugang normal o katamtaman. Lang ang tingin nito sa kanya nang dahan-dahang tanggalin ni Kanata ang nalaglag na petal ng bulaklak sa buhok ni Mikasa. Biglang tumaas ng sagad ang meter nito at namula ang mukha ng babae sa kilig. Naupo si Kanata sa isang upuan, ngunit sinigawan siya ng isa pang babaeng nagngangalang Toyotomi dahil upuan pala nito iyon. Kitang-kita ang galit sa mukha ng babae at biglang bumagsak pababa ang meter nito. Habang nag-iisip si Kanata, narinig niya ang boses ng paparating na si Marika na binati siya ng magandang umaga. Nag-abang si Kanata kung ano ang magiging hitsura ng meter ng kanyang minamahal. Lumitaw ang meter ni Marika na may mga puso sa itaas. Ngunit laking gulat niya nang biglang may lumabas na kulay ube. Magkasama pala silang dalawa sa isang bench sa parke habang kumakain ng ice cream. Isang panaginip lang pala ang nakaraang tagpo. Ate? Hai, Kanata-kun. Ah. ちょいやいやいやいやいやいや心の夢なんてね。えあ、ちょっとは元気になった？お